Puchay ah. Some of you are, yung mga talaga nakikita sa Binondo. So that's what we will like you guys to try out for today dito sa Poland Bakery. So siguro big background why we had this tour. Kasi when we opened this shop, may partner kasi ako na taga Binondo talaga. So yung partner ko taga Binondo, nanghihinayang siya what's happening with Binondo. Kasi parang yung iba nagigiba na, nawawala na yung culture na kung saan siya lumaki. Yung bantay tindahan, bantay ng hardware, bantay ng motor supply, parang gano'n. So when we had this opportunity na mag-open ng shop, so na-retain yung idea niya na yun, yung passion niya na to somehow tell the story of Binondo. Yung culture ng Binondo, things about Binondo. So, ayun. So, we opened the shop with Binondo in mind. So, as you can see, yung itsura ng shop, doesn't look like a coffee shop ng ibang lugar. If you still feel like you're still in Binondo, yung mga furnitures, yung mga fixtures, it's connected to Binondo. Parang, kung hindi mo alam, parang hindi mo siya maiisip. But, if you grew up in Binondo, parang ma-realize mo, wait, ito yung sa lola ko or ito yung ano namin dati. Mga ganung bagay. So, yun yung isa sa mga goals. Parang somehow, nostalgic and bring back memories ng dati and somehow looking back at the past while you're going towards the future ng Binondo. So, yun, we opened the shop with Binondo in mind, telling the story of Binondo. And that's why we also have the cat as a logo. Kasi when we were walking around Binondo, nakita namin ang daming mga pusang galak. I don't know if you noticed, maraming stray cats kanina. So yun, yung stray cats kasi we realized na si stray cats siguro, if you were to ask someone or kung nagsasalita si stray cats, baka kaya, tapos tatanungin mo siya, anong nangyari sa lugar na to? Anong nangyari sa lugar na to? Anong meron sa lugar na to? Siguro siya yung one of the best source of information kasi kabisado nila yung area eh. Alam nila saan kukuha ng pagkain, alam nila saan tatakbo pagka may danger or saan sila pwede tumambay pag masyadong mainit, mga ganung bagay. So, just like a stray cat, we want to be like a stray cat. Now, in a way, we can share stories about Binondo, about its past, about yung present niya ngayon, and hopefully where it's going, para mag-contribute rin where Binondo is going. Kung walang guide ang mga tao sa Binondo, kung alam niyo yung latest meme sa Facebook, yung babaeng gumagano. Malilito kayo, parang ganyan. Pero yun talaga yung essence actually ng Binondo. Sometimes you really have to get lost. Kasi para ma-explore mo talaga yung place. But in this case, at least, this is somehow guided siya para yung mga pasikot-sikot na yun ay ma-appreciate niyo kung paano yung mga ano yung nakikita sa mga paligid. In between those alleys, in between those... Pero, pag sinabing Chinese thing talaga na business, itong Calle Rosario, dito sila lahat. So, even today, kahit hindi na siya yung premier para commercial district natin na alam natin ngayon as Makati, Bonifacio Global City, maybe Ortigas or Alabang, ito dati yung downtown area. Okay? Pero dito sa Calle Rosario, nandito yung all sorts of things. And you can see them around. Hindi ka naman ng banks at pagkakatabi ang mga banks, di ba? May sabihin, nandito lahat yung business ng mga bagay-bagay. So, mga banks around, meron din tayong mga insurance companies. Of course, as part of the culture of Binondo, we also have the restaurants around. And then meron din mga stationaries, may mga trading, mga general merchandise sila, kung tawagin. And then dati yung vibe ng Calle Rosario, have you heard of the term arcaded sidewalks? I'm now saying things about yung architectural heritage natin. Kung saan, yung building in between Security Bank and itong video na to, do you see that white building over there? Yan yung isa sa mga pre-war buildings around Calle Rosario. Tingnan nyo, meron siyang extension na kumbaga covered yung kanyang sidewalk. Do you see that? Dati tuloy-tuloy yung continuously all over Calle Rosario. And you can only imagine na yung may vibe siya na kung kaya naiinitan kaya today, kasi wala na tayong arcaded sidewalks today. So, yun lang yung isa sa mga glimpses of our past na, hopefully, pag nakita ko yung mga buildings, ay ma-appreciate nyo na may mga arcaded sila, covered na mga sidewalks. That's one. Ito actually may glimpses of this, yung parang arcaded sidewalk. Nakikita nyo yung may blue na net yun. That's a pre-war building that's now being demolished. It's the Uisuping building.
And ngayon tatayuan na siya ng condominium. So ayun yung rapid development, so-called rapid development around Chinatown today. Which is why, if previously naka-experience na kayo ng food crawl experience in Binondo, maybe some few years back, maybe prior to the pandemic, ang dami na nagbago. So ang tawag dito ay umbrellaan ng mga Chinese. Pero Carvalho talaga siya. Meron sila mga satay, mga curry, gano'n. So yung Indonesian style, dito rin na-integrate sa Quicks. So it's one of the holes in the wall here in Binondo. So pwede nyo i-try yung Quicks na. Ito, Santo Cristo de Locos na cross na to. According to this, yung kwento is may naka-encase dito sa golden or sa brass na to na casing, may cross din sa loob. If you are parang worshiping Chinese, whether Buddhist ka, Taoist ka, at the same time, if you're familiar with ancestor worship, okay, you would usually offer incenses. Mga kilalang din sa places here in Binondo, yung Huawei na talagang ibinibigay pa nila, yun pa rin i-embrace nila ng mga yung mga identity nila, Huawei at here. So talagang very timeless itong place na to. Pero kung kayo matatakot, continue to the stairs. Okay, so I may take the elevator. Some of you may join me at the stairs. Chinese settlers, they are also considering Teapong as god of business. Kasi most of the Chinese Filipino communities here, I mean settlers,
business yung kanilang issue. So yung itsura ni Thea po, yun nandyan sa gitna, makikita niyo siya later. May tatlong naka-enshrine sa gitna. Yun nasa gitna siya si Thea po. So, itong deity na to, meron siyang kabayo, nakasakay siya sa kabayo. So, during that time, around 1800s, yung mga Spaniards, pag nakikita na yung mga Chinese na ni-worship si Thea, ang inaasum nila ay sinasambalan nila yung isang santo na meron din kabayo. Apparently, yung kabayo na yun is si Santiago de Matamoros. If you know Fort Santiago in Intramuros, sa kanya nakapangalan yun, yung Fort Santiago, na meron siyang kabayo. So, sa loob din, kumbaga, stay in the middle, somewhere on the side, dun sa altar, meron din specific na altar para lang dun sa kabayo. Okay. So, doon siya makikita nyo pag kung lumapit kayo. Konting street smart din kayo konti. Dito tayo dadaan sa may eskinita na yan, all the way back to Apalogo. Hello, Binondo!